Okay, number 12. If the firm stops operating, the loss is equal to blank. Medyo mahirap to. Letter A, marginal cost. Letter B, opportunity cost. Letter C, total fixed cost. Or letter D, total variable cost. So, ang tamang sagot dito sa number 12 ay letter C, total fixed cost. Explain ko no, bakit? Ang question kasi is if the firm stops operating, di ba may lugi yan sila? So, ang lugi daw is katumbas ng blank. So, ang tamang sagot ay total fixed cost at bakit? Kasi pag, for example, may bakery si John Lennon, tas na-bankrupt siya. So, it is no longer incurring variable cost like wages or raw material. So, hindi na siya magbabayad kay Rosemary or kay Jessica ng sahod. Hindi na siya bibili ng harina or asukal kasi nga nag-stop na siya ng operation, di ba? Pero, may pero yan. Magbabayad pa rin si John Lennon ng fixed cost. Ano yung fixed cost na babayaran ni John Lennon? Yung renta, 'di ba? Yung equipment lease, for example, yung upa sa equipment, yung sa oven, kunyari nirentahan niya kay Vince yan. So babayaran pa din yan ni John Lennon. Pati na din yung insurance, for example. So itong mga cost na ito ay hindi siya nawawala tulad ng feelings mo sa kanya. Okay? So itong mga cost na ito ay hindi nawawala kahit na nag-stop na ng production. So, ibig sabihin niyan, yung kumpanya ay haharap siya sa losses pag nag-shutdown siya at yung losses niya ay equal doon sa halaga na binabayad niya sa total fixed cost. Bakit? Kasi yung mga expenses na yon ay nandun pa din. Okay? Naiiwan siya even with zero output. Kahit na wala nang pinoproduce na Spanish bread si John Lennon, pero nagbabayad pa din siya kay Vince ng machinery cost. Okay, nakuha ninyo. Bakit total fixed cost?